Paalala, ito ay isang katang-isip lamang. Anumang pangalan, karakter, pangyayari, lugar, ay pawang gawa-gawa lamang. Ito ang kwento ng pinamagatang Roldan Part 2. Habang nagsasalita si Alex, ay nakatulog naman si Roldan sa sofa nang hindi niya namamalayan. Nakahiga ito at mahimbing na nakatulog, na nakatihaya at nakaangat ang dalawang kamay. Habang si Alex naman ay nagkaroon ng pagkakataon na pagmasdan ng lubusan si Roldan. Habang nakahiga ito at habang pinagmamasdan ni Alex si Roldan, ay nakakaramdam ito ng pag-iinit ng kanyang katawan at hindi ito mapakali na tila ba ay may binabalak itong gawin kay Roldan na sa mga oras na iyon ay mapayapang nakahiga sa sofa. Hanggang sa mga oras na iyon ay hindi na napigilan ni Alex ang kanyang sarili, kaya isinara nito ang pintuan at pati ang mga bintana. Lumapit ito muli at diretsong hinalikan sa labis si Roldan na sa mga oras na iyon ay labis ang pagkahimbing sa pagkatulog at walang kamalay-malay. Isinagawa nga ni Alex ang kanyang balak kay Roldan. Unti-unti nitong hinubad ang pantalon at laking gulat nito nang makitang walang suot na brief si Roldan. At kitang-kita ni Alex ang pagkalalaki nito na siya niyang ikinasabik palalo. Nang mga oras na iyon, habang mapayapang isinasagawa ni Alex ang kanyang balak kay Roldan, ay unti-unti namang nagkakamalay si Roldan dahil sa may nararamdaman itong kakaibang nangyayari sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. At bigla na lamang itong napaungol ng malakas na siya namang ikinagulat ni Alex. Ngunit patuloy lamang ito sa isinasagawa kay Roldan. At naaaninag pa nito ang kanyang mukha na para bang nag-i-enjoy sa kanyang ginagawa. Dahilan upang mas lalo nitong ginagalingan ang paghagod sa katawan at pagkalalaki ni Roldan. Halos hindi naman makapaniwala sa nararamdaman sarap ni Roldan at napaungol na lamang ito sa ginagawa sa kanya ni Alex. Nang mga oras na yon, ay naisagawa nga ng matagumpay ni Alex ang balak niya kay Roldan, na tila ba hindi nito iniisip kung ano ang sasabihin ni Roldan sa kanya pagkatapos. Basta ang alam niya at kitang-kita ng kanyang mga mata kung papaano labis na lumigaya si Roldan sa ginawa nito sa kanya. Naisagawa nga ni Alex ang kanyang balak kay Roldan. Lalo paat alam nito na gusto rin at lumigaya si Roldan sa nangyari sa kanila. Nakabaliktaran naman sa kanyang iniisip na baka hindi pumapatol si Roldan sa kapwa niya lalaki. Nang mga oras na yon ay hinayaan nito na makapagpahinga si Roldan at pinalipat niya ito sa kama at doon nga ay mapayapang humiga si Roldan habang si Alex naman ay tinititigan pa rin si Roldan habang ito ay nagsisigarilyo.
Nang matapos ito ay sumunod na si Alex sa pagkahiga katabi si Roldan. At laking gulat nito nang maramdamang matigas pa rin ang pagkalalaki nito. Kaya naman ay hindi pa rin niya ito pinalampas at isinagawa ulit ang paligayahin si Roldan hanggang sa muli ito ay nakapagparaos at doon na nga ay nagpahinga na ng tuluyan silang dalawa. Magkayakap na nakahiga, ngunit si Alex ay hindi lubusang nakatulog dahil sa kasayahang nararamdaman hanggang sa sumapit ang alas 5 ng umaga at nagising si Roldan at parang nahihiya pa ito kay Alex na nakatitig sa kanya buong gabi. Nang magising si Roldan at bumangon ito, ay inalok ito ni Alex ng kape. Ngunit, nagmamadali na si Roldan at kailangan na niyang umuwi dahil alam niyang baka hinahanap na siya ng kanyang lola at kapatid. Nagpaalam si Roldan kay Alex, kaya naman ay mahigpit na niyakap ni Alex si Roldan na para bang ayaw nitong pakawalan. Hindi may paliwanag ni Alex ang nararamdaman niya para kay Roldan na first time niyang naramdaman sa kapwa niya lalaki. At tila ba ay mahal niya si Roldan. Kaya habang niyayakap niya ito ay napabulog ito kay Roldan ng isang I love you. Napangiti at para bang nagulat si Roldan sa binulong ni Alex. Ngunit nagmamadali itong umalis at si Alex naman ay biglang nalungkot. Habang mag-isa na lamang sa bahay si Alex, ay nakatanggap ito ng tawag sa kanyang cellphone. At may nakausap itong babae at ang babaeng ito ay ang kanyang asawa. Hinahanap siya nito dahil isang araw na itong hindi umuuwi at hindi man lang ito nagpaalam kung saan ito pupunta. Matagal na nag-usap ang dalawa sa telepono na para bang sila'y nag-aaway. Dahil ang totoo ay umalis si Alex sa kanilang bahay upang makapag-isip dahil hindi nito makayanan ang bigat na dinadala dahil sa tinatago nitong pagkatao. Si Alex at ang kanyang asawa ay palaging nag-aaway, palaging nagtatalo, ngunit hindi pa rin magawang iwan ni Alex dahil mahal na mahal niya ito. Sila ay 15 years nang nagsasama at mula nang sila ay ikinasal, hindi man lang sila nagkaroon ng anak. Dito'y nagtatapos ang kwento ng buhay ni Roldan, Part 2. Abangan niyo po muli ang kanyang kwento, ang buhay ni Roldan, Part 3.